Even Ping Lacson is telling us na hindi siya tawag din hindi nila kayang makuha yung 16. Eto, pakinggan natin. Again para sa mga nanonood, kailangan po ng 16, 16 para ma-convict si VP Sara. Hindi sila makakuha ng 13, 16 pa kaya. O ito ang masasabi ni Ping Lacson patungkol dyan sa issue ng botohan sa impeachment ni VP Sara. Senator Ping Lacson is raising the possibility of disruptions ahead of the upcoming special session, but assures the public the Senate majority is ready with contingency measures. Tingnan mo nagkakalat sila ngayon ng chismis na pagdating ng special session, may disruptions daw na mangyayari. Sino ba nagdi-disrupt? Hindi ba? Sino ba nagdi-disrupt? Unang-una, noong panahon nung nanalo si Senator Cayetano bilang Senate President, dinisrupt sila ng gobyerno. Sino bang taga-gobyerno? NBI. Nag-disrupt ba ang grupo ni Cayetano? O katulad niyan, noong sila ay may quorum, patungkol doon sa online voting, sino ba yung mga nag-walk out? O sino nag-disrupt noong quorum na yun? Hindi ba yung nag-walk out na 11? Nag-walk out kayo, therefore dinisrupt ninyo yung function ng Senado of a quorum. Tapos sinasabi nito ni Lacson, which is part ng disruption committee, na magkakaroon daw ng disruptions. O sino na naman ang sinasabi niya magdi-disrupt? Yung mga Senate President Cayetano Black? Wala namang ibang ginawa yung Cayetano Black kundi magtrabaho. Nung una pa lang, inasikaso na kagad yung impeachment ninyo. Sinet na kagad kung kailan ang pre-trial hearing, tas kung kailan ang hearing, sinet na kagad. Sumumpa na kayo kagad. Hindi nga nakapagtrabaho ng maayos si Cayetano dahil dinisrupt ninyo yung sessions Nag-boycott sila ng ilang araw o tas biglang inagaw ninyo. Tapos yung mga naka-schedule na mga committee hearings, hindi nyo sinuportahan. So who's disrupting who? Hannah T. joins us live from the Senate. Hannah, what's the latest at ano ang reaksyon dito sa special session of Congress? The Senate majority says it is ready for possible dirty tricks by former Senate President Alan Peter Cayetano, according to Senator Ping Lacson. In an interview last weekend, Alam mo, naniniwala talaga ako na kung sino ang nag-aakusa, yun ang totoong abnormal. Bakit na naman natin nasabi? Disruptions coming from Alan Peter Cayetano. For how many weeks na Senate President si Alan Peter Cayetano? Anong ginagawa niya? Nagsasalita lang naman siya sa kanyang Facebook Live. Yung ginawa lang naman nila, actually silang lahat, yung pagboboycott dahil nga sa pambabastos ng gobyerno authority sa Senate halls, arresting a sitting senator inside the halls of the Senate, which is pambabastos yun sa Senado. Pinakita lang naman nila that the government should stop doing that, and hindi sila sinamahan nitong mga Gatchalian Black. At saka sino ba ang lumalabag sa batas? According sa Constitution, di man tayo eksperto, pero ang sinabi doon, all of its members, 24 po yan, 12 sila, tapos nag-assign sila ng acting Senate. Mahilig talaga tong gobyerno ni Bongbong Marcos sa acting. Alam ba ninyo na si Dave Gomez ay acting PCO secretary? Acting. Na itong si Laurel ay acting Department of Agriculture Secretary. Na itong si ganito ay acting, lahat puro acting. Si DPWH Secretary Vince Dizon is also an acting DPWH Secretary yan. So ang daming mga acting. Pati yung sa DOH, acting din yan. Puros acting. Ibig sabihin, binabypass nila yung sistema at proseso ng gobyerno. Ano ba ang proseso? Kailangan yung mga key positions, secretariats dyan sa gabinete ni Bongbong Marcos dumaan sa Committee on Appointment. Kailangan ma-convince nila ang Committee on Appointment na ilagay na maging legitimate yung kanilang position, yung kanilang pagiging secretary, kasi nga delikado yun. Delikado na kapag ang may control, presidente lang, lagay lang siya ng lagay ng tao, tapos yung mga tao na ilalagay niya, magnanakaw lang para sa kanya. Kawawa ang bayang Pilipinas. Kaya for check and balance ginagawa ng House and ng Senate, ini-scrutinize yung credentials na itong mga taong ito. Kung karapat-dapat ba sila sa posisyon.
Lahat ng ito ay hindi dumaan, lahat ng mga taong yan ay hindi dumaan dun sa proseso na kailangan mong i-defend yung sarili mo sa Committee on Appointments. Kaya nga si Marcoleta tsaka si Tulfo magkaaway. Kasi si Erwin Tulfo, isa sa mga kumwestiyon sa legitimacy ng citizenship ni Erwin Tulfo. Si Marcoleta pala, kinwestiyon niya yung citizenship ni Erwin Tulfo. Kaya hindi siya na-confirm as DSWD Secretary. Oh. So, yun. Oh, ngayon, nawala na yung harang na yun dahil lahat ng nilagay ni Bongbong dyan puro acting. Pati Senate President acting. So, talagang tinatarantado nila ang batas. Ginagago nila ang batas para lang sa kapritsyo nila. Kasi kung talagang kung ako talaga, halimbawa ako si Bongbong at ako'y naniniwala ako sa kakayahan ng tao na ito na magagampanan niya yung kanyang tungkulin dito sa departamento na ito in line doon sa aking mga visions para sa Pilipinas, hindi sila matatakot na humarap yan sa Congress at sa Senate. Kung alam niya na competent yung tao na ilalagay niya dyan, paano mo malalaman kung competent yung tao dyan? Ikaw mismo hindi ka competent na presidente. Ikaw mismo wala kang kapasidad na presidente, ikaw mismo bobo ka na presidente. Paano ka maglalagay ng isang tao kung namatalino kung bobo ka? Siyempre kung bobo ka, lahat ng kaibigan mo bobo. O tinan mo, tuwan-tuwa siya kay Claire Castro kasi bobo eh. Katulad niya, tuwan-tuwa siya kay Larry Gadon kasi rin bobo katulad niya. So sinong i-hire niyan diyan sa mga committee na yan? Alam nila na puro bobo din yung ilalagay diyan. O kaya ngayon, hindi sila dumadaan dun sa proseso na kailangan humarap sila sa Committee on Appointments ng Congress at ng Senate. Ganon ang ginagawa nila, pati itong senador na ito, na si Gatchalian. O acting Senate pro tempore siya. Acting, hindi siya Senate pro tempore talaga at hindi siya Senate President. Nagpapanggap lang siya. O paano ginawa nila? O di ba tinarantado nila? O yung 24 ginawa nilang ang majority 12. Lacson claimed that acting Senate President Win Gatchalian and his new majority bloc has already discussed contingency measures in case Cayetano attempts to disrupt the proceedings, though he refused to disclose specific details. The senator warned his colleagues not to underestimate Cayetano, saying he's capable of creating a scene to hold on to power despite what Lacson called the political. Sinasabi na nga ni Cayetano sa inyo na bumuo kayo ng 13 sa inyo na. Basta sumunod lang tayo sa batas. Kasi kung si Gatchalian, ibinoto ng 13, no hard feelings, bababa ako. Yun namang proseso eh, demokrasya tayo. Kaya lang di kayo nakakuha ng 13. Sinasabi na nga nung tao, kumuha kayo ng 13. O galingan nyo magkumbinsi sa mga kasamahan ko. Para maging 13 kayo, 14 kayo, para makuha ninyo yung boto. Wala akong choice but bumaba because that's what's in Constitution, in the Constitution. Yun ang nasa Constitution. Na mapapababa ako kapag nakuha ninyo yung majority at yung majority bumoto na patanggal ako dito, wala akong magagawa. Sinasabi na nga yun pa rin ang sinasabi nito ni Lacson. Anak ng tinapay, yes, Alan Peter Cayetano is more than capable of doing anything. Pero etong mang-agaw ng posisyon, hindi niya yan gagawin. Kasi nung siya ay nasa Congress at siya ang Speaker of the House at nagkaroon ng problema dyan sa Congress, he's ready to step down dahil ang usapan dyan, yung parang sila, co-term. Maghahati sila sa termino ni Alan Lord Velasco. Nagstay man lang siya dyan dahil yun ang inutos ni Pangulong Duterte noon. Pero ready naman siya at ibinigay naman niya ng maayos yung speakership kay Alan Lord Velasco noong mga panahon na yun, di ba? Hindi naman kapit ko sa kapangyarihan niyan katulad ninyo. Binoto na kayo para matanggal dyan. Pucha, first thing na ginawa ninyo, ginulo ninyo Senado. Tapos ngayon sasabihin nyo si Alan Peter Cayetano ay capable to disrupt. Paano niya madi-disrupt yung inyong special session kung according sa inyo, nasa inyong majority? O unless kinikilala nyo pa rin talaga si Alan Peter Cayetano bilang Senate President ninyo at kinikilala ninyo ang konstitusyon ng Pilipinas, binabali nyo nga lang. O doon, matatakot kayo kay Cayetano sa kanyang constitutionally, sa kanyang kumbaga posisyon na inilagay ng konstitusyon dyan or umaayon sa konstitusyon, natatakot kayo ron kasi lumabag kayo sa konstitusyon. Political reality that Gatchalian is already recognized as the Senate's leader. When asked about the possibility of Cayetano trying to take over the podium or interrupt the session, Lacson said the former Senate President may be capable of doing so. It was on June 3. Definitely. Ia-assert ni Cayetano yung kanyang position because the Constitution put him there. Yung demokrasya, nilagay siya dyan as Senate President. Hindi siya papayag. Kayo na mismo may sabi, si Erwin Tulfo na may sabi, that Cayetano is still the Senate President. If he's still the Senate President, siya magpe-preside.
Siya pa rin dapat mag-preside. Hindi pwedeng si Gatchalian because he's just an acting Senate pro tempore. Hindi man siya acting Senate President eh. So, si Cayetano pa rin. Pag tumayo si Cayetano dyan at binalahurad, tinarantado ninyo, lumabag kayo sa batas. That a quorum of 12 senators was declared, which led to the election of Gatchalian as acting Senate chief and the declaration of the position of Senate President as vacant, removing Cayetano from the post. Lacson also argued that even some of Cayetano's allies have grown quiet in recent days, which he said may be a sign that they have accepted the leadership change in the chamber. He urged Cayetano to participate in the special session and debate issues on the Senate floor instead of through Facebook live streams. The special session is expected to tackle pending legislative measures and commission on appointments matters that were delayed following the boycott of regular Senate sessions earlier this month. Lacson, for his part, said he hopes this special session will finally put to rest the continuing leadership dispute inside the Senate. Meanwhile, Mike Cayetano has yet to respond and react to the recent announcement of the palace on the special session of Congress. Mai? Hana, ano ang latest doon sa balitang they have enough numbers na may 13? Meron na. Kuha na nila yung numero na yan kasi may isang babaliktad. In-expect na rin naman yan. Dahil nga dun sa mga kaso na ikinakaso katulad niyan kay Senator Villanueva, alam naman natin na siya na yung susunod. So, talagang alam natin at ina-expect na rin natin na babaliktad siya. Ang tanong, tawag kayo ng tawag ng bakla kay Senator Jinggoy Estrada na kesyo bading, kesyo ganito, mahilig sa lalaki, kesyo ganyan. Pero mas matapang niyang hinarap yung kanyang mas matapang niyang tinayuan yung kanyang posisyon. Bakla kayo ng bakla sa kanya, ang tapang-tapang niya na alam niyang political lang itong ginagawa sa kanya. Hinarap niya yung kanyang yung kinakaharap na pagkakakulong. Si Bong Revilla, ganun din. Siya pa mismo ang sumuko. Sinasabi nyo, madumi itong mga tao na ito. Kung madumi itong mga tao na ito, tumakas na ito. Iba naman yung pagtakas ni Bato de la Rosa. Kasi ang pagtakas naman ni Bato de la Rosa, umiiwas siya sa pagpapadala sa kanya sa ICC. Wala namang kaso si Bato de la Rosa na corruption. Pero kung ikaw corrupt ka, ang unang-una mong gagawin, tatakas ka. Katulad ng ginawa ni Bunuan noon. Katulad ng ginawa ni Saldico at gustong mangyari nito ni Romualdez. Tatakas yan. Hindi tumakas si Jinggoy Estrada, hinarap niya yung kanyang faith, hinarap niya yung politika at kahit makulong siya, ang baho-baho dun sa kulungan niya, hinarap niya yan kasi alam niya wala siyang kasalanan. Sinasabi niyo bading yung tao pero mas bakla pala itong mga senador na sinusundan ninyo. Si Lacson nga, baklang-bakla eh. Tinakasan niya yung kanyang pananagutan doon sa krimen ng pagpatay doon sa Dacer Corbito case, remember? So itong si Villanueva, kung lilipat ka, sira ka na. Mantakin mo. Inakusahan ka na nagnakaw ka. Kung ikaw, naniniwala ka na hindi ka nagnakaw, hindi ka matatakot makulong. Pinasok mo politika eh. Kung pinasok mo politika, at alam mo yung galawan sa politika, nangyari naman yan noong mga nakaraan. Nangyari na kay Bong Revilla, kay Jinggoy, nangyari na kay De Lima, nangyari na kay... Yung kay De Lima, hindi man politika yun. Kasi talagang ako, naniniwala ako na ginawa niya yung mga kaso na yun. Anyway, sila Enrile, hindi ba? Na alam natin na pinulitika lang. Di sana hindi ka matatakot kung talagang para ka sa bayan. Kung matatakot ka, lilipat ka doon para lang hindi ka ma-pressure na makasuhan, ibig sabihin, posibleng kawatan ka. Posibleng magnanakaw ka din. Kasi ayaw mong sagutin, ayaw mong harapin yung mga ikakaso sa'yo. Kasi pag umiwas ka sa mga ikinakaso sa'yo, ibig sabihin, takot ka na baka mapatunayan na talagang nagnakaw ka. So naniniwala tayo na itong si Gatchalian pwedeng walay na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pa
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta